May mga lalaking pilit nagpapapansin. May mga lalaking todo effort. At may mga lalaking hindi naman ganun kaingay pero sila yung palaging pinipili. Ngayon ang tanong, bakit parang pare-pareho lang naman kayong lalaki pero may iilan na parang automatic na gustong-gusto ng babae? Hindi dahil gwapo, hindi dahil mayaman. At lalong hindi dahil mabait lang. May mas malalim na dahilan kung bakit sila ang nagiging preference ng babae kahit hindi nila sinasadya. Maraming lalaki ang akala nila alam na nila ang gusto ng babae. Pero ang totoo karamihan ay base lang sa haka-haka social media o kwento ng kaibigan. Kaya paulit-ulit silang napupunta sa maling galaw, maling timing at maling mindset. Sa video na ito hindi tayo magbe-base sa opinyon, hindi rin sa pauso. Pag-uusapan natin ang mga katangian ng lalaking consistently pinipili ng babae ayon sa mga survey, pag-aaral at behavioral patterns na paulit-ulit lumalabas sa data. Sang mas importante, ipapaliwanag ko kung paano ito nagmamanifest sa totoong buhay. Hindi ito yung mga generic advice na maging mabait ka lang o maging confident ka lang. Ang pag-uusapan natin ay kung paano mag-isip, kumilos at mag-project ng aura na natural na nakaka-attract ng babae kahit hindi ka nagsusumiksik. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Nandito ako hindi para turuan kang habulin ng babae, kundi para tulungan kang maging lalaking may kontrol sa sarili at sa sitwasyon. Yung lalaking hindi nalulunod sa mixed signals, hindi nalilito sa cold replies, at hindi nagiging option lang. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ipagpapatuloy ang paglalabas ng mga video na nagbibigay linaw at lakas ng loob sa mga lalaking gustong mag-level up. Kung handa ka nang malaman kung anong klase ng lalaki ang talagang hinahanap ng babae, ayon sa survey, at kung paano mo ito magagamit sa sarili mong buhay, simulan na natin. Top 1 na katangian ng lalaking pinakagusto ng babae ayon sa survey ay yung lalaking emotionally independent. Hindi ito yung lalaking cold. Hindi rin ito yung walang pakialam. Ito yung lalaking buo na ang mundo kahit wala ang babae. May direksyon sa buhay, may sariling routine, may goals, at hindi umiikot ang emosyon base sa reply ng isang tao. Sa survey at behavioral studies, paulit-ulit lumalabas na mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi emotionally needy kaysa sa lalaking laging available at laging nag-a-adjust. Bakit ganito? Dahil sa subconscious ng babae, ang emotionally independent na lalaki ay may mataas na perceived value. Ibig sabihin, kapag nakita ng babae na hindi ka naghahabol, hindi ka nagpapanik kapag mabagal ang reply, at hindi ka nagbabago ng ugali para lang ma-please siya, automatic na nagtitrigger ang curiosity at respect. At kapag may respect, may attraction. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila kapag ipinakita nila na ready sila, lagi present lagi, at sobra ang effort, mas lalong may engage ang babae. Sa simula pwede, pero habang tumatagal bumababa ang excitement. Bakit? Dahil wala ng challenge, wala ng mystery, wala ng sense na kailangan ka pang I-earn. Ang emotionally independent na lalaki ay hindi takot mawalan, hindi rin siya nagmamadali makuha ang atensyon. Kapag nag-reply ang babae, okay. Kapag hindi pa rin okay, hindi siya nag-iisip ng worst case scenario. Hindi siya nag-do double text dahil lang sa anxiety. At ramdam ito ng babae kahit hindi mo sabihin. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking kahit tahimik lang hindi pala chat, pero pag pumasok sa eksena biglang nag-iiba ang kilos ng babae. Mas nagiging malambing, mas nagtatanong, mas nag-i-invest emotionally. Hindi dahil may ginawa ang lalaki, kundi dahil hindi siya nagkakandara pa. Kung gusto mong pumasok sa kategori ng lalaking pinakagusto ng babae ayon sa survey, kailangan mong ayusin muna ang loob mo bago ang galaw mo. Kapag hindi ka controlled ng emosyon mo, hindi ka rin madaling manipulahin. At kapag ramdam ng babae na hindi ka basta nahuhulog, mas lalo kanyang gustong lapitan. Ito ang unang haligi ng attraction, emotional independence. At dito pa lang marami ng lalaki ang natitira. Top 2 na katangian ng lalaking pinakagusto ng babae ayon sa survey ay yung lalaking may malinaw na boundaries.
Hindi ito yung suplado. Hindi rin ito yung palaging kontra. Ito yung lalaking alam kung hanggang saan lang siya. Alam niya kung ano ang acceptable at kung ano ang hindi. At higit sa lahat, hindi niya binabali ang sarili niyang rules para lang manatili ang atensyon ng babae. Sa maraming survey at behavioral analysis, lumalabas na mas mataas ang attraction ng babae sa lalaking may boundaries kaysa sa lalaking laging nag-yes. Bakit? Dahil ang lalaking may boundaries ay nag-pro-project ng self-respect. At kapag may self-respect ka, automatikong tumataas ang respeto ng babae sa'yo. Halimbawa, kapag bigla kang kinanselan ng babae last minute, ang lalaking walang boundaries mag-a-adjust agad kahit nasaktan, tatawa lang, mag-iintay pa rin. Pero ang lalaking may boundaries hindi nagagalit, hindi rin nagmamakaawa. Simple lang, pinabawi niya ang availability niya, hindi siya naghahabol ng paliwanag. At dahil dito mas nagiging conscious ang babae sa galaw niya. Isa pa, kapag may biro na hindi ka komportable, ang lalaking walang boundaries tatahimik na lang para hindi mawala ang vibe. Pero ang lalaking may boundaries marunong magsabi ng diretsyo pero kalmado. At ang interesting dito, mas nagiging attractive ito kaysa sa pilit na pakikisama. Dahil ipinapakita mong kaya mong ipaglaban ang sarili mo ng hindi defensive. Hindi boundaries ay hindi para kontrolin ng babae. Para ito protektahan ang sarili mo. Kapag malinaw ang boundaries mo, hindi ka madaling manipulahin ng pa-hot and cold na atensyon. Hindi ka basta-basta napapasunod sa emotional games. At ramdam ito ng babae kahit subconscious lang. Maraming babae ang nagsasabi na mas secure sila sa lalaking may boundaries. Dahil alam nilang hindi ka mawawala sa sarili mo para lang sa kanila. Hindi ka basta mababali. At ang lalaking hindi nababali ay lalaking hindi rin basta-basta iniiwan. Kung gusto mong mapasama sa klase ng lalaking pinakagusto ng babae ayon sa survey, kailangan mong matutong magsabi ng hindi ng walang guilt. Dahil ang lalaking may boundaries ay lalaking may backbone. At ang backbone ay isa sa pinakamalakas na foundation ng attraction. Top 3 na katangian ng lalaking pinakagusto ng babae ayon sa survey ay yung lalaking may direksyon at malinaw ang ginagawa sa buhay. Hindi ito tungkol sa laki ng sweldo. Hindi rin ito tungkol sa posisyon sa trabaho. Ang tinutukoy dito ay yung lalaking may sense of purpose. Yung alam niya kung saan siya papunta at hindi lang umaasa sa kung sino ang makakasama niya sa daan. Sa maraming survey at psychological studies, mas naa-attract ang babae sa lalaking may trajectory kaysa sa lalaking stagnant kahit pa okay ang ugali. Bakit ganito? Dahil ang lalaking may direksyon ay nag-pro-project ng leadership energy. Kahit hindi ka nagsasalita, ramdam na may inuuna kang mas mahalaga kaysa sa validation ng ibang tao. At sa subconscious ng babae, ang ganitong klase ng lalaki ay safe investment emotionally. Hindi siya naliligaw. Hindi siya bago base sa emosyon. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Kapag may babaeng dumating, biglang doon na umiikot ang oras. Nababago ang routine, nawawala ang focus sa goals. At hindi nila napapansin habang tumatagal bumababa ang attraction. Dahil ang babae ay hindi na-attract sa lalaking ini. Abandon ang sarili niyang buhay para lang sa kanya. Ang lalaking may direksyon hindi humihingi ng permiso para sundin ang goals niya. Hindi siya nag-i-explain ng sobra. Kapag may oras siya magbibigay. Kapag wala, hindi siya nag-so-sorry sa pangarap niya. At interesting dito, mas kinagalang ito ng babae kaysa sa lalaking laging available. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga lalaking kahit hindi palaging present mas hinahanap. Dahil kapag kasama mo siya, ramdam mong may lalim. May mundo siyang ginagalawan na hindi ka palubos na kilala. At ang mystery na ito ay hindi gawa-gawa. Natural itong lumalabas kapag may direksyon ng buhay mo. Kung gusto mong mapasama sa mga lalaking pinakagusto ng babae, ayon sa survey, hindi sapat ang confidence lang. Kailangan may pupuntahan ang confidence mo. Dahil ang lalaking may direksyon ay lalaking may gravity. At kapag may gravity, kusa ang attraction. Top 4 na katangian ng lalaking pinakagusto ng babae ayon sa survey ay yung lalaking kalmado sa ilalim ng pressure. Hindi ito yung walang emosyon. Hindi rin ito yung manhid. Ito yung lalaking kahit may problema, kahit may tensyon, kahit may hindi inaasahan, ay hindi nagpapanik.
Sa maraming survey at psychological observations lumalabas na mas naa-attract ang babae sa lalaking emotionally regulated kaysa sa lalaking mabilis matrigger o madaling mag-breakdown. Bakit sobrang lakas ng effect nito? Dahil sa subconscious ng babae, ang kalmadong lalaki ay signal ng safety at competence. Kapag kaya mong i-handle ang stress, kaya mo ring i-handle ang relasyon. Kapag hindi ka basta nadadala ng emosyon, mas nagmumukha kang reliable. At kapag reliable ka, mas nagiging secure ang babae sa presensya mo. Halimbawa, may misunderstanding. Ang lalaking mahina sa pressure agad nagtatampo, nagiging passive-aggressive o nagiging defensive. Pero ang lalaking kalmado nakikinig muna. Hindi siya agad sumasagot para manalo. Sumisagot siya para umintindi. At dito kadalasan natutunaw ang tensyon kahit hindi pa tapos ang usapan. Isa pa, kapag may silence, yung lalaking insecure pilit pinupuno, nag-o-over-explain, nag-do double text. Pero ang lalaking kalmado hinahayaan ng space, hindi siya natatakot sa katahimikan. At dahil dito mas nararamdaman ng babae na ikaw ang mas stable sa dalawa. Ang pagiging kalmado sa ilalim ng pressure ay hindi natural sa lahat. Ito ay skill. At ang skill na ito ay nadidevelop kapag hindi ka dependent sa outcome. Kapag alam mong buo ka kahit ano pa ang mangyari, hindi ka basta matitinag. Kung pagsasamahin mo ang emotional independence, malinaw na boundaries, direksyon sa buhay, at kakayahang manatiling kalmado sa pressure, makikita mo na hindi mo na kailangan maghabol. Ikaw na mismo ang nagiging standard. Ito ang klase ng lalaking paulit-ulit lumalabas sa survey bilang pinakagusto ng babae. Hindi dahil perpekto siya kundi dahil siya ay stable. At ang stability ang pinakatahimik pero pinakamalakas na anyo ng attraction. Kung umabot ka sa puntong ito, malinaw na hindi ka na yung tipong lalaki na naghahanap lang ng pampakilig o shortcut. Ibig sabihin, gusto mong intindihin ang laro sa mas malalim na level. Hindi para manipulahin ang babae, kundi para hindi ka rin basta-basta napapasok sa emotional traps na ikakasira ng sarili mo. Tandaan mo, hindi ka naa-attract dahil sa pilit na effort. Naa-attract ka dahil sa kung sino ka kapag wala kang hinihingi. Emotional independence, boundaries, direksyon sa buhay, at kalmadong mindset sa pressure. Kapag pinagsama-sama mo ang mga ito, hindi mo na kailangang magtanong kung gusto ka ba ng babae. Makikita mo na lang sa kilos niya. Kung may natutunan ka sa video na ito, siguraduhin mong i-apply, hindi lang pakinggan. Dahil ang kaalaman na hindi ginagalaw ay walang silbi. At ang lalaking hindi kumikilos ay palaging naiiwan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na ngayon. Dito sa Cerebral Hacks, pinag-uusapan natin ang mga bagay na hindi sinasabi ng karamihan. Mga galaw, mindset at psychological patterns na tumutulong sa lalaking gustong maging mas buo, mas kalmado at mas dominante sa sariling buhay. I-like mo rin ang video na ito kung may sense sa'yo. At i-share mo sa kaibigan mong alam mong kailangan ng ganitong mensahe. At kung may tanong ka o gusto mong topic na i-discuss, iwan mo lang sa comments. Binabasa ko yan. Hanggang sa susunod na video, tandaan mo, kapag kontrolado mo ang sarili mo, hindi ka basta makokontrol ng iba.